Nagsasagawa ang Philippine at Australian vessels ng maritime cooperative activity upang palakasin ang interoperability matapos paigtingin ng dalawang bansa ang relasyon nito sa strategic partnership noong Setyembre. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Trinidad, ang sabayang aktibidad ay nilahukan ng 3 barko ng Philippine Navy, 2 F-850 fighter jets, at isang A-29B Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force, kasama ang isang littoral combat ship at isang P-8A aircraft ng Estados Unidos. Inanunsyo ni Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng aktibidad nitong Sabado, na tinawag itong practical manifestation of the growing and deepening strategic defense partnership between our countries. Sinabi niya na nilalayon ang aktibidad na sanayin ang military personnel na magtulungan sa maritime security at domain awareness upang subukin ang mga doktrina at umiiral na protocol dito. Ayon sa Australia Defence Ministry na si Deputy Prime Minister Richard Marles na ipinapakita ng aktibidad ang commitment ng dalawang bansa. Sasanayin ang BRP Gregorio del Pila at BRP Davao del Sur, Philippine Air Force surveillance aircraft kasama ang HMS Toowoomba at isang Royal Australian Force P-8A Poseidon Maritime Surveillance Plane sa katubigan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base pa sa Australia Defence Ministry, nagsimula ang aktibidad sa Batanes at magtapos sa West Philippine Sea, bilang bahagi ng pagsulong ng Rules-Based International Order. Kasunod ang anunsyo ng matagumpay na joint patrols sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa West Philippine Sea na natapos nitong Biyernes. Mayroong kasunduan ang Estados Unidos at Australia sa Pilipinas na nangangasiwa ng visiting forces, kabilang ang mga kagamitan at tauhan. Umepal na naman ang China habang ang Pilipinas ay may joint patrols sa West Philippine Sea. Pero mga matindi-tindi ang insecurity ngayon ng China. Matindi-tindi ang insecurity ng China ngayon pagdating dyan sa West Philippine Sea, mga Ocher. Damang-dama ko yung kanilang kaba. But anyway, ito yung balita, mga Ocher. Basahin natin yung balita kanina. Sinabi, Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Yan. Pwede mo kalimutan, mga Kutsero, may atraso din ang China sa Australia ngayon. Kasi meron silang inatake na tao dito, may isang Australian ship, if I'm not mistaken. Ang inatake ng PLA, People's Liberation Army, sa may exclusive economic zone ng Japan. So medyo mainit talaga ngayon din tong sitwasyon ng Pilipinas, ng Australia at ng China. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nakabuntot sila ulit. By the way, this is the second time. Pangalawa na ho ito. Una ho was last week nung nagkaroon tayo ng maritime patrols with the US. Okay, tapos habang nagaganap yung maritime patrols na yan kasama ng Amerika, syempre andun din ang China. Kunyari na pinapaalis. Pero sa totoong buhay wala, nanonood lang. Pero syempre, ang press release nila sa bansa nila, ay pinaalis namin sila. Ang loser ang wala. Ayan. Anyway, mamaya natin basahin to yung sa US. Ito muna sa Australia. Ayan. Ito. Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Okay. Basahin natin to. Chinese jets shadowed an aircraft used during the joint patrol of Australia and the Philippines in the West Philippine Sea nung linggo. Kanina ho ito, no? According to Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Yan, sabi, two People's Liberation Army or PLA, yun yung parang AFP ng China, yung PLA, no. Browner said two People's Liberation Army jet fighters were found circling a Philippine Air Force Super Tucano attack aircraft around the vicinity of the Hubo Reef in Kalayaan Island Group. So sa KIG to. Bago tong Hubo Reef, no, sa pandinig ko, parang hindi pa yata ito naging issue. Although yung Whitsun Reef, yan, naging issue yan. Scarborough Shoal, naging very, very contested waters. Ayungin Shoal, yan. Pero itong bago to, itong Hubo Reef na to. Yan. May dalawang Chinese jet fighters na umikot dun sa plane natin, na sinabi ni General Browner kanina sa isang phone interview.
Umikot yung mga eroplano, jet fighters, ilikutan yung Super Tucano natin, pero yung Super Tucano, dire-diretso lang. Kung ano yung flight path niya, kung ano yung plano niya, tuloy-tuloy lang. Pero syempre, sa balita, yung balita na ipa-press release ng China sa bansa nila, sasabihin lang, pinalayas namin sila. Yun ang lalabas sa balita nila, sigurado. Pero sa Pilipinas, hindi, wala, hindi kami pinakialaman yan, tuloy-tuloy lang kami. Ay, nako. Top military official noted that no untoward incident occurred so far and the joint drills of Manila and Canberra will last until November 27. Hanggang ngayon, Lunes. So from Saturday to Monday pala, no? This week, the Philippines and United States also conducted a 3-day joint patrol in the West Philippine Sea with the PLA aircraft and warship also shadowing their activities. Ay, wala rin naman daw ginawa. Brownery previously said that this move was made by China to support its narrative of owning almost the entire South China Sea. Yan. Actually, drama talaga. At mamaya pupuntahan natin yung balita naman sa China. Kasi patawa talaga, mga promise. Patawa talaga. Okay, wala na yan. Alam na natin to. Exclusive economic zone, 200 nautical miles, whatever. Okay. So, ito yung naganap kaninang linggo. Yan yung naganap sa West Philippine Sea. Tapos, tulad nga rin, nung isang beses, ito naman yung sa US, no? Ang sabi, binuntutan din daw sila. Ayan. A Chinese aircraft and warship also showed up as witnessed by Inquirer and a few other Filipino journalists who were invited to observe the reconnaissance aircraft first ever participation in Manila and Washington's maritime cooperation activity. So, ginawa rin nila to nung nakaraan. Actually, ginawan din natin to ng vlog nung nakaraan din. Nung nangyari to. Tapos, bawal daw dahil bawal daw yung cellphone, camera, etc. Isinulat na lang daw ng mga journalist yung kanilang experience. Pero yun nga. Marami dong mga tawag dito. Ito Chinese aircraft tsaka warship. Ito basahin natin yung parte na to. Sabi, ano yun? Chinese, ayan. During its overhead flight, the Poseidon also detected a Chinese aircraft and warship inside the Philippines EEZ of 200 nautical miles as mandated by UNCLOS. Yan. Tapos sasabihin ng China, teritoryo namin yan. Not according to UNCLOS. Fake news yan, sabi ng UNCLOS. Ano sabi? The People's Liberation Army, a Navy Jiangkai 2 frigate was spotted tailing the bilateral maritime patrol. Oy, nanonood mula sa malayo. Natotorpe. Torpe pala eh. hindi kaya lumapit. Anyari? Bakit kapag Pilipinas lang, lakas nyo mambuli, pero pag kasama yung mga kaalyado, wala. Sabi, no untoward incident occurred, but this PLA warship came as close as around 5 nautical miles from the USS Giffords, according to the crew. May lumapit naman pala medyo. As the crew identified the aircraft as Shanxi Y-9 transport aircraft of the PLA, Klein said the American surveillance aircraft only traversed as far as 105 nautical miles southwest of Lubang Islands and the Chinese assets were detected not too far from this. Ayun. Ayan, tapos of course, EEZ, etc. Wag na natin pag-usapan yan. Ngayon mga kutsero, syempre, merong may sariling kwentong barbero itong China. Basahin natin yung version nila. Ayan. Ang sarap pagtripan nitong Global Times eh. Si Global Times, mga kutsero, ito yung parang nila, PTV. So, government-owned to. At lahat ng propaganda ng China dumadaan dito. So, anong sabi? Ito naman yung balita nila. Doon sa China naman. Sa mga English-speaking nila. PLA vigilant against continuous provocations. Ay, anong po-provoke daw tayo, guys? By US, Australian, and Philippine forces. Hoy! Grabe sila. Biktima na naman kayo. Ayan. Enlisting countries outside of South China Sea to raise tension destabilizes region, sabi ng mga eksperto. Sino kaya eksperto na ito, no? Sino kaya experts? Ito? Sino kaya experts nito? No, malamang sa malamang. Mga made in China.
Diplomang made in China. Anyway. Ay, naku. The Chinese People Liberation Army is at high vigilance amid continuous provocations by foreign forces from the sea, displaying its high level of readiness, capabilities, and determination in safeguarding China's national sovereignty, safety, and maritime rights, sabi ng mga eksperto nung linggo. Kapangalanan ba yung mga experts na yan? Sino yung experts? Wait. Okay. Asan? Wala naman sinabing experts. Sino nasabi experts? Wait. Okay. Ay, hindi pinangalanan si expert. Baka ito, Cheng Shang Miao. Sabi, Director of World Navy Research Center at National Institute for South China Sea Studies. Saan kaya ito nagtuturo? Saan kaya itong World Navy Research Center? Baka sa China rin to. Di ba? Okay. Told Global Times that the provocations and tensions in the region are mainly instigated by the US, which sees the Philippines as a key geographic foothold in the first island chain to contain China. And from the Philippines, the US hopes to stop the PLA from entering the South Pacific from the South China Sea, noting that the Philippines can also offer a flank for the US military when interfering in the Taiwan question. Kaya lang naman nagpapasok na usaping Taiwan eh. Alam niyo po mga kotsero, sa Pilipinas, wala tayong paki sa Taiwan. Ang paki lang natin dyan, yung mga OFW na nandyan. Ayun lang yung interest natin sa Taiwan. Tsaka syempre, yung negosyo nila, di ba? Wala tayong interest sa ibang bagay pagdating sa Taiwan. Pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea, napakalayo yan sa Taiwan. So, anong interest natin dito? Ang interest natin dito ay yung ating exclusive economic zone dahil maraming resources na pwedeng makuha doon. At syempre, dahil si China walang resources sa kanilang sariling bansa, no, malamang sa malamang, hindi sinasabi sa inyo yun. Ang China po, walang sariling resources. Wala sa sariling resources. Lahat ng pagkain nila, halos lahat pala, ini-import nila. Kaya nga ang number one trading partner nila is si US pagdating sa food. Imagine, number one trading partner mo tapos inaaway mo. Para mong inaway yung boss mo na nagbibigay sa'yo ng trabaho. Anyway. Tapos sabi, the US joint patrols with the Philippines provide a bad example. Grabe naman. Bad example daw tayo, guys. Oh. And now Australia and other Western countries are joining in with the Philippines further encouraged to provoke China. Ay tayo parang nang po-provoke. Take note po mga kotsera, ulitin ko lang. Kasi ang decision nga, na palaging sinasabi rin, pati ng mga pro-China, ang sinasabi nila, ang mga features daw neto na makikita sa West Philippine Sea, hindi nagre-resulta ng teritoryo. At tama naman. Kasi yun ang decision ng Permanent Court of Arbitration nung dinala natin yan noong 2012. Not 2012. 2012. Nung dinala natin yan doon. It won't really produce its own exclusive economic zone kasi hindi siya it's not even going to produce a territorial walang territorial waters na mapoproduce diyan. Kasi nga hindi siya habitable. Hindi mo matitirhan. Ngayon, mga kotsero, if that's the argument, bakit inaangkin ng China? Bakit teritoryo daw nila? That's the parlance eh. Yun yung ginagamit na lengguwahe ng China. Teritoryo daw nila yan. Mas malayo ang China dyan. Yun. Ano pa? Ulitin lang natin yung mga sinasabi ng mga pro-China advocates. Tapos sinasabi pa nila na may historical rights daw ang China dyan dahil matagal na rin nilang pinag-arian yan. Okay, hindi nga matirahan eh. Paano mapag-aarian? Hindi matirahan. Pero sige, assuming na totoo yun, may historic rights. May historic rights din naman ng Pilipinas. May historic rights din ng Vietnam. May historic rights din ng Malaysia. May historic rights din ng Brunei. May historic rights din ng Indonesia. Ang daming mayroong historic rights claims dyan. Pero, ano sinabi ng PCA, ng Permanent Court of Arbitration? Nung pumirma ang China at ang iba pang member states dyan sa UNCLOS, napawalang visa na yun. History na lang siya. Ang halaga niya ay history na lamang. Wala na yun. Hindi na counted yun. History na lang talaga siya. It's ancient history.
Ang susundin na ngayon ay ang UNCLOS. Diba yun ang naman ang primary na sinasabi ng mga pro-China advocates eh. Teritoryo yan ng China kasi may historical rights dyan ang China. Historic rights. But again, historic rights are ancient history in light of UNCLOS. Yun lang yun. Ganun lang kasimple yun eh. Tapos sasabihin nila, paano nga ang kining teritoryo yan? Hindi naman yung teritoryo ng Pilipinas. Hindi nga nagpo-provide ng territorial waters, yung geographical features ng mga iba't ibang geographical features ng West Philippine Sea. Ayun ang problema. O ba't inaangkin teritoryo ng China? Territorial waters nga daw nila yan eh. May sasagot kaya nun? Hindi ko alam kung may sasagot nun. Magpapaikot-ikot lang yan sa historic rights, tapos territorial waters ng China, historic rights, territorial waters ng China, hanggang sa mapagod na lang. Kasi ito sabi, ayan, ito yung bida-bida ng China. Ayan. The PLA's countermeasures against the recent continuous provocations by foreign military forces showed its high level of situational awareness on China's doorstep, including the South China Sea, the Taiwan Straits, and the East China Sea, allowing it to react rapidly and strongly. A Chinese military expert who requested anonymity told the Global Times on Sunday. Ang hilig sa anonymity. Ang hilig sa bida-bida. Ang sabi, nandun kami agad. Nung nandun yung Australia, tsaka nandun yung US, nandun kami agad. Sabi ng China. Okay na sabi. Nandun kami agad. Makikita nga sa diaryo yan. May headline nga eh. China aircraft. Chinese jets. Nandun daw agad. Sabi. Tapos ano ba yung sabi ng PLA? Countermeasures. Countermeasures daw against the recent provocations by foreign military forces. Lumaban daw, pinaglaban daw ng PLA, ng People's Liberation Army, yung South China Sea. Bakit mayroong sinabi no untoward incident? Nag-shadow lang naman daw. Sabi. Nag-shadow lang naman. Ang sabi nila, asa na yun? No untoward incident. Asa na yun? Ayan. Ito yung sa Australia. Ang sabi, no untoward incident occurred so far. Bida-bida tong PLA. Sa Itong sa US. Tingnan natin kung meron bang insidente. Tingnan natin kung may insidente dyan. Kasi may mga reporter sa loob. Malamang sa malamang. Malalaman nila kung may insidente. Wait lang. Tingnan natin. Control F na natin. Incident. Ayan, sabi. No untoward incident occurred, but this PLA warship came as close as around 5 nautical miles from the USS Giffords according to the crew. Ay, lumapit lang naman. 5 nautical miles. Pero hindi dumikit. So, no untoward incident, pero ang bida-bida ng PLA, nakipaglaban kami, nag-countermeasures kami, etc. Sinugod namin sila, nagpadala kami eroplano, padala kami barko, tapos yung galing-galing namin. Sabi ng China. Pero parehong no untoward incident. Ni radio challenge yata, hindi ginawa eh. Guys, nagustuhan mo ba ang video ito? Paki-like at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito.